Mga dapat gawin para pumayat. Payo ni Doc Willie Ong. Ang permanenteng pagbaba ng timbang ay hindi nakukuha sa mga magic pill, marahas na pagpapagutom, o mga sikat na fad diet na madalas ay hindi naman kayang panindigan sa matagal na panahon. Ang tunay na pagbawas ng timbang ay nagmumula sa isang komprehensibong pagbabago sa iyong pamumuhay, lifestyle modification. Ito ay kombinasyon ng tamang nutrisyon, sapat na ehersisyo, maayos na tulog, at disiplina sa pag-iisip. Caloric deficit, ito ang nag-iisang pinakapundasyon ng pagpapakapayat. Nangangahulugan ito na kailangang mas marami ang calories na sinusunog ng iyong katawan kaysa sa calories na iyong kinakain. Kapag kulang ang enerhiya mula sa pagkain, mapipilitan ang katawan na tunawin ang mga nakaimbak na taba, stored body fat, upang gamiting enerhiya. Mabagal ngunit ligtas, ang ideal at ligtas na bilis ng pagbabawas ng timbang ay 1 hanggang 2 libra, PAW, bawat linggo. Piliin ang whole foods at iwasan ang processed foods. Ang mga whole foods ay mga pagkaing natural at hindi dumaan sa mga pabrika. Kumain ng sariwang gulay, prutas, manok na walang balat, isda, itlog, at mga buto o mani. Ang mga ito ay mayaman sa nutrisyon ngunit mababa sa calories. Iwasan ang mga delata, instant noodles, hotdog, tocino, chichirya, at mga baked goods na gawa sa puting harina. Ang mga processed foods ay mataas sa sodium, masamang taba, at nakatagong asukal na nagiging sanhi ng mabilis na pagtaba. 2. Magbawas sa refined carbohydrates, at lumipat sa complex carbs. Ang mga Pilipino ay kilala sa pagkain ng maraming kanin. Ang puting kanin ay isang uri ng refined carbohydrate na mabilis matuno ng katawan, na nagiging sanhi ng biglaang pagtaas at pagbaba ng asukal sa dugo, blood sugar spike K. Mabilis kang magutom muli. Bawasan ang puting kanin, pandesal, pasta, at mga tinapay. Ipalit ang brown rice, red rice, black rice, oatmeal, kamote, saging na saba, at quinoa. Ang mga ito ay mayaman sa fiber o hibla na nagpapanatili ng iyong busog sa loob ng mahabang oras. 3. Lakasan ang pagkonsumo ng protein. Ang protina ang pinakamahalagang macronutrient para sa mga nagpapakapayat. Mayroon itong mataas na thermic effect of food, ibig sabihin, mas maraming calorie ang sinusunog ng katawan para lamang matuno ang protina kumpara sa fats o carbs. Mga pinagmumulan, dibdib ng manok, chicken breast, puti ng itlog, tokwa, tofu, lean beef, at lahat ng uri ng isda. Bakit mahalaga? Bukod sa nakakabusog, pinuprotektahan ng protina ang iyong mga kalamnan, muscles. Kapag sapat ang iyong protina, taba ang matutunaw sa iyo at hindi ang iyong muscle, kaya maiiwasan ang hitsurang, sagang, o kulubot na balat pagkatapos pumayat. 4. Mag-ingat sa mga liquid calories. Maraming tao ang nagtataka kung bakit hindi sila pumapayat kahit kaunti lang ang kanilang kinakain. Kadalasan, ang salarin ay ang kanilang iniinom. Alisin sa iyong diet ang milk tea, 3-in-1 coffee, soft drinks, powdered juices, at iced tea. Ang isang baso ng milk tea ay maaaring magtaglay ng hanggang 400 hanggang 500 calories, katumbas na ng isang buong mabigat na tanghalian. Uminom lamang ng tubig, black coffee, walang asukal at creamer, o green tea. Ang pag-inom ng isang basong tubig 30 minuto bago kumain ay napatunayan ding nakakabawas sa dami ng iyong makakain. 5. Cardiovascular exercise, cardio. Ang cardio ay mahusay para sa kalusugan ng puso at para sa karagdagang pagsunog ng calories sa bawat sesyon. HIIT, High Intensity Interval Training, angkop ito sa mga abalang tao. Halimbawa ay ang 20 minutong pagtakbo kung saan magsasagawa ng 30 segundong mabilis na sprint na susundan ng 1 minutong dahan-daang paglalakad. Mayroon itong afterburn effect kung saan patuloy na nagsusunog ng taba ang katawan kahit tapos na ang ehersisyo. Low intensity steady state, kung ikaw ay labis ang timbang at sumasakit ang mga tuhod, iwasan muna ang pagtakbo. Mas ligtas ang mabilis na paglalakad, brisk walking, pagbibisikleta, o paglangoy sa loob ng 45 hanggang 60 minuto. 6. Gawin ang NEAT, Noon Exercise Activity Thermogenesis.
Ang NEAT ay tumutukoy sa enerhiyang sinusunog mo sa mga aktibidad na hindi itinuturing na formal na ehersisyo. Maglakad sa halip na sumakay kung malapit lang ang patutunguhan. Gamitin ang hagdanan sa halip na elevator o escalator. Tumayo o maglakad-lakad habang nakikipag-usap sa telepono. Subukang maabot ang 10,000 steps bawat araw. Ang simpleng paglalakad ay isa sa pinakamabisang sikreto ng mga taong napananatili ang kanilang kapayatan. 7. Sapat na tulog 7 hanggang 9 na oras. Kapag ikaw ay puyat, nagkakaroon ng hindi balanseng produksyon ang dalawang mahahalagang hormone sa gutom. Ghrelin, ang hormone na naghuhudyat sa utak na ikaw ay gutom. Ito ay tumataas kapag puyat ka. Leptin, ang hormone na nagsasabi sa utak na ikaw ay busog na. Ito naman ay bumababa kapag kulang ka sa tulog. Dahil dito, ang mga taong puyat ay madalas na naghahanap ng mga pagkaing matatamis, mamantika, at mayayaman sa carbohydrate sa madaling araw. 8. Bawas sa stress at cortisol. Ang matagalang stress sa trabaho o personal na buhay ay nagpapalabas ng hormone na cortisol. Ang mataas na antas ng cortisol ay nag-uutos sa katawan na mag-imbak ng taba, lalo na sa bahagi ng tiyan. Visceral fat. Maglaan ng oras para sa meditasyon, malalim na paghinga, o mga aktibidad na nagpapasaya sa iyo. Upang mapababa ang stress, gumamit ng mas maliit na plato, isang psikolohikal na trick ang paglalagay ng pagkain sa maliit na plato. Upang magmukha itong marami at mapuno, na nagpapadala ng signal sa utak na marami kang kinakain. 10. Kumain ng dahan-dahan, umaabot ng 20 minuto bago makarating ang signal mula sa iyong tiyan patungo sa iyong utak na ikaw ay busog na. Ang mabilis na pagkain ay sanhi ng pagkain ng higit sa tunay na kinakailangan ng katawan. 11. Huwag mag-imbak ng junk food kung alam mong marupok ka sa tsokolate o chichirya, huwag mo itong bilhin sa grocery upang hindi mo ito makita sa iyong kusina kapag nakaramdam ka ng pagkabagot. Buod ng plano ng aksyon, sample daily routine. Paggising, uminom ng 1 hanggang 2 basong malamig na tubig. Almusal, 2 nilagang itlog, 1 tasa ng oatmeal na may kaunting prutas, at black coffee. Tanghalian, 1 tasa ng brown rice, 150 gramo ng inihaw na dibdib ng manok, at 1 mangkok ng ginisang gulay. Gumamit ng kaunting olive oil. Merienda, kung gutom, 1 piraso ng saging o 1 dakot ng mani, almonds, walnuts. Hapon, gabi, 30 hanggang 45 minutong mabilis na paglalakad. Hapunan, 1 hiwa ng isda, steamed fish, at malaking serving ng sariwang salad o nilagang gulay. Mas mabuting agahan ang hapunan, bago mag-7 ng gabi. Bago matulog, siguraduhing makakatulog bago mag-10 ng gabi upang makumplito ang 8 oras na pahinga.